Kaibigan, kumusta? Muli ako si Richard Belen and welcome sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. Ang kwentong ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan ay may titulong Hellbound. Simulan na natin, nagbubukas ang palabas sa isang cafe, kung saan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kinakabahang nakatingin sa orasan sa kanyang telepono. Pagsapit ng 1:20 PM, siya ay nababalisa at nagsimulang tumingin sa paligid. Walang nangyayari sa loob ng ilang segundo, ngunit biglang, isang malakas na putok ang narinig sa buong lungsod, na ikinagulat ng mga mamamayan. Pagkatapos, 3 supernatural na malatao na nilalang ang pumasok sa cafe. Patuloy silang nagbubuga ng itim na usok, at nakakatakot ang kanilang mga mukha. Habang nagsimulang tumakbo ang lahat sa takot, lumalapit ang mga nilalang sa parehong lalaki mula kanina at nagsimulang ihagis siya sa paligid na parang ragdoll. Nakakatakas ang lalaki, at tumakbo siya sa pangunahing highway. Gayunpaman, ang mga matigas ang ulo na nilalang ay hindi handang sumuko ng ganoon kadali, kaya hinabol nila siya. Pagkatapos ng matinding pagtugis, sa wakas ay nahuli ng mga halimaw ang lalaki at naglabas ng malupit na parusa. Matapos siyang mawalan ng buhay, inihiga nila siya sa kalsada at nagsagawa ng isang ritual na agad siyang sinusunog. Ngayong patay na ang lalaki, at ang kanyang kaluluwa ay nakuha na, ang 3 nilalang ay nawala sa hangin. Samantala, ipinakilala tayo kay Jung Jun-so, ang chairman ng isang kilalang grupo ng culto na pinangalanang The New Truth. Regular niyang ipinangangaral ang kanyang mga teorya at nakakuha siya ng maraming tagahanga. Isang araw, sinabi niya na ang mga makasalanang tao ay tiyak na parusahan ng Diyos at ipapadala sa impyerno. Ibinunyag din niya na tuwing ang isang tao ay gagawa ng kasalanan, isang malaanghel na figura ang lilito at magsasabi sa kanila ng eksaktong oras ng kanilang kamatayan. Lumipat ang eksena sa isang istasyon ng pulis, kung saan ang isang tahimik na detective, Kyung Hoon, late dumating sa isang case briefing. Napansin niya na ang buong departamento ng pulisya ay nagsasalita tungkol sa 3 nilalang. Dahil nangyari ang pagpatay sa sikat ng araw, maraming saksi ang nagtala ng insidente. Nagulat si Kyung na masaksihan ang mga supernatural na nilalang, at pagkatapos ng pagpupulong, siya at ang kanyang partner na si An Pao ay itinalaga upang imbestigahan ang insidente. Hindi nag-aksaya ng oras, dumating ang 2 detective sa pinangyarihan ng krimen at sinubukang humanap ng ilang ebidensya. Sa partikular, naghahanap sila ng mga bakas ng paa, ngunit wala silang makita. Hindi rin nila mahahanap ang anumang bakas ng DNA. Kaya naman, pagod sa lahat ng dead end, nagpasya si Kyung na humingi ng tulong sa isang taong na maraming alam tungkol sa mga nilalang. Siya ay walang iba kundi ang pinuno ng culto, Jung. Di nagtagal, dumating ang 2 detective sa isang pagtitipon kung saan si Jung ay nagpapakita ng mga larawan ng mga taong pinatay ng supernatural na mga halimaw. Sinasabi niya na sa tuwing may dapat mamatay, isang anghel ang lilito sa harap nila at ihahayag ang kanilang eksaktong oras ng kamatayan. Ang tanging paraan para maiwasan ang kanilang pagkamatay ay sa pamamagitan ng pamumuhay ng mapayapang buhay, na walang kasamang kasalanan. Pagkatapos ng pagpupulong, napansin ni Kyung ang kanyang anak na si Hee Jung doon at napagtanto na isa rin itong tagasunod ng grupo ng culto. Kasunod nito, sinubukan ng mga tiktik na tanungin si Jung, ngunit pinag-uusapan lang niya ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Inihayag niya na noong siya ay 20 taong gulang, gusto niyang gawin ang hindi maisip. Ngunit sa kabutihang palad, nang makita niya ang 3 supernatural na nilalang, agad siyang nagbago ng isip. Naniniwala si Jung na ang mga nilalang ay naparito sa lupa upang bigyan ng hustisya ang mga tao. Kaya, nang makita niya ang mga nilalang sa unang pagkakataon, binuo niya ang grupong The New Truth, para ipaalam sa mga tao ang tungkol sa mga nilalang. Gayunpaman, tinatawanan lang ito ni Kyung at sinabi na ang mga batas na ginawa ng mga tao ay ayos lang. Sa pagkontra sa kanyang argumento, ipinaalala ni Jung kay Kyung kung paano pinatay ang kanyang asawa at kung paano malayang kumikilos ang pumatay hanggang ngayon. Samantala, ipinapakita sa amin ang isang solong ina, si Park Jong-gya, na umuuwi pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Sa kanyang sorpresa, tinanggap siya ng kanyang mga anak ng isang birthday cake. Ngunit habang ang buong pamilya ay nagsasaya sa sandaling, biglang lumitaw ang isang malaanghel na figura nang wala saan at ibinunyag na si Park ay mamamatay pagkalipas ng 5 araw sa 3:00 ng hapon.
Hindi sinasadyang nakuhanan ng anak ni Park, na handang hulihin ang reaksyon ng kanyang ina, ang malaanghel na figura. Sa kabilang banda, ipinapakita ang isang sikat na live streamer. Sinasabi niya na miyembro siya ng isa pang paksayon na kilala bilang The Arrowhead. Nakapagtataka, sa grupong ito, lahat ng miyembro ay mga teenager. Wala silang pakialam sa batas at palaging binubugbog ang mga taong lumalaban sa kanilang mga paniniwala. Inihayag din na ang The Arrowheads ay inspirasyon ng mga ideolohiya ng The New Truth. Gayunpaman, iginiit ni Jung na ang kanyang grupo ay hindi nauugnay sa Arrowhead. Kinabukasan, ang babae kanina, Park, nakipagkita kay Jung at isiniwalat ang lahat tungkol sa insidente. Ipinakita rin niya ang ebidensya sa video na naitala ng kanyang anak. Pagkatapos kalkulahin ang lahat, isang kumpiyansa na Park ang nagbigay sa kanya ng alok. Bibigyan siya ng 3 bilyong won, ngunit bilang kapalit, ang kanyang kamatayan ay ipapalabas ng live sa TV. Napagtanto na ang kanyang mga anak na lalaki ay mag-iisa pagkatapos siya ay mamatay, si Park ay sumang-ayon sa kasunduan. Sa susunod na eksena, dumating si Jung sa bahay ni Park na may tseke na 3 bilyon. Sa oras na ito, maraming media personnel ang nakaunawa na sa eksperimentong ito. Pagkatapos mapirmahan ang mga dokumento, tumingin-tingin si Jung sa paligid ng bahay at mausisa niyang tinanong si Park kung nakagawa siya ng krimen para mapunta sa sitwasyong ito. Gayunpaman, hindi sumasagot si Park at nananatiling tahimik lang. Pagkatapos ay handa na siya para sa live stream, ngunit pananatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan, sa takot na atakehin siya ng mga relihiyosong freak. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa live streamer ng Arrowhead, na nangangaral ng mga ideolohiya ng The New Truth. Tinalakay din niya ang 3 supernatural na nilalang, na nagdulot ng kalituhan sa buong lungsod. Sa gitna ng batis, may isang taong hindi nagpapakilalang nagsasalita tungkol kay Park at ibinunyag na siya ang mamamatay pagkalipas ng 5 araw. Ang masama pa nito, nalik din ang kanyang address. Sa paglaon, nalaman na ang taong nagbahagi ng impormasyon ni Park sa The Arrowhead ay walang iba kundi si Anpyo. Sa lahat ng oras na ito, siya ay isang opisyal sa araw at isang matalinong tagasunod ng Arrowhead sa gabi. Sa gabi, umuuwi si Kyung sa bahay at hinahanap ang kanyang anak na babae. Kapag nabigo siyang mahanap, tinawagan niya si Hee-jung at tinanong kung nasaan siya. Ang huli ay nagsinungaling sa kanyang ama na, "Nasa kaibigan ko ako." Ngunit nagulat ang lahat, nalaman na nasa apartment talaga siya ni Jung. Pagkatapos sabihin sa kanya ni Jung na mapagkakatiwalaan niya siya, sinimulan ni Hee-jung na ikwento kung paano pinatay ang kanyang ina. Isang araw, noong siya ay maliit pa, ipinadala siya ng kanyang ina upang maghatid ng mga damit sa kanyang ama. Madaling nag-ambala ang batang babae, kaya't nagpa siya ang kanyang ina na mag-isa. Sa kasamaang palad, habang nasa daan, siya ay pinatay ng isang grupo ng masasamang tao. Sa kasalukuyan, binanggit ni Hee-jung na mula nang mangyari ang insidente, hindi na niya napatawad ang kanyang sarili. Nang marinig ang lahat ng ito, niyakap siya ni Jung at tiniyak sa kanya na mahuhuli niya at ng kanyang grupo ang mamamatay tao at magbibigay ng hustisya. Samantala, pagkatapos malaman na may nag-leak ng impormasyon ni Park sa internet, isang abogado na nagngangalang Hyejin ang nagpasyang tumulong. Dinadala niya ang mga anak ni Park sa ligtas na lugar at pinaalis sila sa Canada. Sa ibang lugar, dinala ni Jung si Hee-jung sa kriminal na pumatay sa kanyang ina. Pagkatapos ay hinikayat niya siya na gumawa ng isang bagay upang makapaghiganti. Ginawa iyon ni Hee-jung, at sinimulan niyang bugbugin ang lalaki. Sa sobrang galit, tinapos pa niya ito. Nang maglaon, sinunog ng dalawa ang mga bangkay at nagbigay ng respeto. Nakapagtataka, si Hee-jung, nakamamatay lang ng isang tao, ay nagsimulang ngumiti. Mukhang proud siya sa ginawa niya. Kinabukasan, nakita ng pulisya ang mga labi ng lalaki na nasa sunog na kondisyon, katulad ng ginagawa ng mga supernatural na nilalang. Dahil dito, naniniwala ang mga pangkalahatang tao na kahit anong sabihin ng grupong The New Truth ay totoo. Magkasama, ang Arrowheads at ang mga miyembro ng The New Truth, ay nagtitipon sa labas ng bahay ni Park at hinihiling na ipagtapat niya ang kanyang mga kasalanan bago siya mamatay. Ang ilan sa mga Arrowhead ay sumakay din sa istasyon ng pulisya at inaatake sila, hinihiling na palayain ang kanilang mga kapwa-miyembro. Sa susunod na eksena, sa wakas ay dumating na ang araw ng nakatakdang kamatayan ni Park.
Nalaman namin na ang demonstrasyon ay hindi lamang ini-broadcast sa internet kundi pati na rin sa mga pangunahing channel sa TV. Dumating din sa lugar ang isang bilang ng mga VIP, nakasuot ng maskara para itago ang kanilang pagkakakilanlan. Lumalabas na nagbayad sila ng mabigat na presyo para mapanood ng malapitan ang demonstrasyon. Sa lalong madaling panahon, si Park ay dinala sa entablado, ngunit siya ay masyadong natatakot na magsalita. Naghihintay lang siya sa nalalapit niyang kapahamakan. Kapag umabot sa 3 PM ang orasan, walang mangyayari sa loob ng ilang segundo, ngunit biglang, isang malakas na putok ang narinig, at ang tatlong supernatural na itim na nilalang ay lumabas sa mga dingding. Mabilis nilang inatake si Park at ibinato siya sa pader. Samantala, si Kyung, na nasasaksihan ang lahat, ay nagpa siya na tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Naglabas siya ng baril at tinamaan ng ilang putok ang isa sa mga halimaw. Gayunpaman, gaya ng inaasahan, hindi ito makakaapekto sa kanila. Kapag sinubukan ni Kyung na lapitan ang nilalang, sinuntok lang siya nito pagkaraan ng ilang sandali. Tinapos ng mga nilalang si Park at sinunog siya. Pagkatapos ay umalis sila sa eksena sa pamamagitan ng pagtalon at pagkawala sa manipis na hangin. Dahil sa kakaibang pangyayari, lahat ng nanonood ay natakot at yumukod bilang paggalang. Nagsisimula silang maniwala na tama si Jung. Kinaumagahan, nagising si Kyung sa isang ospital, ganap na gumaling mula sa kanyang mga sugat. Paglabas niya, nalaman niya na ang buong lungsod ay naging walang laman dahil ang mga residente ay masyadong natatakot na gumawa ng kasalanan. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang opisina at binuksan ang TV para panoorin si Jung na ini-interview ng isang channel ng balita. Sa panahon ng panayam, ibinunyag ni Jung na ang demonstrasyon ay isang mensahe lamang ng Diyos at ang lahat ay dapat bumalik sa kanilang normal na buhay ng matuwid. Sabi niya, plano kong hanapin ang mga bakas ng Diyos hanggang sa muli niya akong tawagan. Samantala, dumaan si Kyung sa footage ng pag-record ng CCTV at napansin niyang pinarurusahan ng kanyang anak na babae ang pumatay sa kanyang ina. Kasabay nito, mas malapitan niyang tingnan ang panayam ni Jung, kung saan napansin niya ang sweatshirt ng kanyang anak. Dahil dito, agad na umalis si Kyung sa kanyang opisina at hinanap ang kanyang anak. Sa kabilang banda, tinatalakay ng Arrowhead streamer ang libing sa mga nakaraang araw. Inihayag niya na pagkatapos na patayin ng mga nilalang ang kanilang target at umalis, karamihan sa mga tao ay yumuko bilang paggalang. Gayunpaman, ang abogado, hindi tumugon si Hae-jin at ang kanyang kasamahan. Ang streamer ay naghahatid ng sikreto sa sinuman, at sa lalong madaling panahon, ang mga tao ay nagsimulang magkagulo para patayin ang duo. Nalaman ito ni Hae-jin at agad na umalis papuntang opisina kasama ang kanyang ina. Nakalulungkot, nang makarating siya roon, iniwan ang kanyang ina sa paradahan, napansin niya na ang opisina ay na-vandalize ng mga miyembro ng The Arrowhead. Pagkatapos ay sinubukan ni Hae-jin na tawagan ang kanyang kasamahan para sa tulong, ngunit nalaman niyang mas malala pa ang kalagayan nito. Malamang, binugbog siya ng mga goons. Napagtanto na siya ang susunod na target, tumakbo si Hae-jin sa parking lot, at nakita lamang ang kanyang ina na inaatake ng mga Arrowhead. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sila, at agad na isinugod ni Hae-jin ang kanyang ina sa ospital. Nakalulungkot, huli na ang lahat dahil namatay siya bago magpagamot. Sa susunod na eksena, pumasok si Kyung sa apartment ni Jung para hanapin ang nawawala niyang anak. Wala siyang mahanap, at lumabas ng gusali, ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang umatake ang ilang galit na mga goons sa kanya. Halos bugbugin si Kyung ngunit sa kabutihang palad, tinawag siya ni Jung sa takdang panahon at inutusan ang lahat na tumayo. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kyung na makipagkita sa kanya sa malapit na paaralan. Sa kabilang banda, nakilala ng isang naguguluhan na Hae-jin ang isang reporter na nagngangalang Pastor Kim, na tila nakapanayam si Jung 20 taon na ang nakalilipas. Ang huli ay nag-aalinlangan tungkol sa pagbabahagi ng kanyang impormasyon, ngunit pagkatapos ng maraming pagkumbinsi, sumang-ayon siya. Pagkatapos ay nagpatugtog si Pastor Kim ng isang audio recording na nagbubunyag isang nakagigimbal na katotohanan. Malamang, noong bata pa lang si Jung, nilapitan siya ng parehong anghel at ibinunyag na eksaktong mamamatay siya sa 20 taon. Magiging 10:30 PM ang oras. Napag-alaman ni Hae-jin na napakakaalaman ng balita at hiniling niya ang pag-record, gayunpaman, tinanggal ito ng pastor.
Samantala, dumating si Kyung sa abandonadong paaralan at nakitang naghihintay si Jung sa kanya. Nang hindi nag-aksaya anumang oras, isiniwalat ng huli na nakilala siya ng anghel 20 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, ang kakaiba ay hindi siya kailanman nakagawa ng kasalanan. Ipinahihiwatig nito na hindi pinupuntirya ng mga nilalang ang mga taong nakagawa ng mga kasalanan. Isa itong random selection kaya maaaring mapatay ang sinuman kahit isang santo. Ipinaliwanag pa ni Jung na binuo niya ang grupong The New Truth para ipalaganap ang kanyang mensahe na ang mga makasalanan ay dapat parusahan. Sa madaling salita, nagtanim siya ng takot sa isipan ng mga tao, at ngayon, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng anumang bagay na marahas. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, binyantaan ni Jung si Kyung na ilihim ang kanyang propesya o kung hindi ay ilantad ng kanyang grupo ang kanyang anak na babae, ang video ni Hee Jung kung saan pinatay niya ang isang lalaki. Sa wakas, bago dumating ang mga supernatural na nilalang at bugbugin siya hanggang mamatay, sinabihan ni Jung si Kyung na I enjoy ang kanyang buhay ng lubos. Sinabi rin niya, pakiusap alagaan ang aking mga labi. Ang orasan pagkatapos ay 10:30 PM at ang mga supernatural na itim na halimaw ay dumating doon. Katulad ng mga naunang pagkakataon, itinapon nila siya na parang ragdoll at pinapatay siya. At bago umalis, umawit sila ng ilang panalangin at sinunog siya, na parang walang nangyari. Samantala, kasama pa rin ni Hyejin si Pastor Kim, sinusubukang maghanap ng mga pahiwatig sa mga kamakailang insidente. Paulit-ulit siyang humihingi ng impormasyon sa kanya ngunit hindi ito nakatulong. Pagod na, nagpasya siyang umalis ngunit pinigilan siya ni Kim at ipinahayag na hiniling sa kanya ni Jung na patayin siya at kunin ang kanyang posisyon bilang chairman. Nang marinig ito, nakatakas ang isang nag-aalalang Hyejin, ngunit nang makarating siya sa labas, nakita niyang naghihintay sa kanya ang mga arrowhead. Pinalo nila siya hanggang sa huminto siya sa paggalaw. Sa huling eksena, umuwi si Kyung at nakitang naghihintay sa kanya ang kanyang anak. Ngayon, nahaharap siya sa isang seryosong hamon dahil kailangan niyang itago ang sikreto ng kanyang anak. Nagtatapos ang episode nang makita natin ang bangkay ni Hyejin na nakahandusay sa gitna ng mga bato, sa ilalim ng tulay.